So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ako po si John Paulo Crujedo. Ako ang unang magre-report ng Chapter 19, Practical Nationalism in Dapitan. So, ayan. So, gaya na nga po ng mga napag-aralan natin noong mga nakaraang chapter, ay nalaman natin na si Dr. Jose Rizal ay na-deport sa Dapitan by virtue of the Spuhol's Gubernational Decree of 1892. So ano nga bang meron sa Gubernational Decree of 1892? So on the day after July 7, 1892, the Spuhol released his gubernational decree ordering the deportation of Rizal to the Dapitan. His deportation was based on the following charges against him. So ito yung naging dahilan kung bakit babalikan lang natin to na ito yung mga naging dahilan kung bakit nga ba na-deport si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. So una is yung publication and introduction of various anti-monastic books and handbills. Second is traveling through different provinces without permit from the Governor General. Third is finding in his luggage the pamphlet Pobres of Frailes or Poor Friars. Fourth, Poor Friars, which mark the religious orders. Fourth is the dedication of the El Filibusterismo to the memory of Gomburza. And last, Rizal's attempts at decatholicizing and denationalizing the Filipino people. So without due process, the Spuhol rendered his verdict on Rizal. So kaya na-deport si Dr. Jose Rizal sa Dapitan noong 1892. So next, and sa loob ng 4 na taon na of banishment of Rizal to Dapitan, he demonstrated practical nationalism by living out what he had preached to his countrymen and fellow reformers. Kumbaga, kung ano yung naging buhay niya dati, ay ganun pa rin siya ng buhay kahit na na-deport siya sa Dapitan. So, okay. And dito po sa chapter 19 ay pagtutuunan natin ng pansin yung Rizal's exile in Dapitan from 1892 to 1896. So, so first is Dapitan during the arrival of Rizal. So at the time of Rizal's deportation to Dapitan, the place had long been a politico-military outpost of the Spaniard in the Philippines. Quirino, 1971. So from the word itself, politico-military, ibig sabihin it is or it was a combination of political and military outpost of the Spaniards nung panahon na na-deport si Dr. Jose Rizal. So, yung kanilang pamumuhay o kanilang pamamalakad sa isang lugar ng politico-military. So ano nga ba yung politico-military? From the word itself, political and military. Kumbaga, mas focus nila yung politika at yung kung saan nakakalat yung mga military. Kung saan parang pwedeng to ensure the safetyness or pwedeng pagbabantay dahil nga sa pananakot nila sa bansang Pilipinas. So yan. So it was one of the forefronts of Spaniards' culture, religion, and civilization in Muslim Mindanao. So ito yung pinakaginawa nila, yung politico-military ng pinakaginawa ng ng mga Espanyol dahil nung sinakop nila yung mga Muslim sa Mindanao. So it was headed by a politico-military commander and with a parish priest. So bakit nga kaya pinangunahan ko ng isang politico-military at ng isang parish priest? The reason is
to task with the conversion of the islands into Catholicism. So alam naman natin na ang mga Muslim, ang kanilang reliyon ay Islam at ang pinaniniwalaan nila ay si Allah. So ang gusto pala nitong mga Espanyol ay ikalat ang Kristyanismo na kung saan gusto nila na ang isla o ang bayan ng Mindanao ay maging isang bayan ng mga Katoliko o gusto nila ng conversion into Catholicism. So Rizal arrived at Dapitan on July 17, 1892 on board the steamer Cebu. Excuse me. The place was swampy and with unplanned streets at the time of Rizal set foot in Dapitan. Nonetheless, he found its land fertile. So kumbaga, nung dumating si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, ay yung lugar na yun ay parang walang patutunguhan. Magulo, ah, alam mo yung isang gamit na patapon, yung gano'n, yung parang wala na siyang pwedeng gawin pa or wala nang parang, alam mo yun, yung wala ka ng ibang magagawa dun sa gamit na yun. As in, magulo talaga. So, ganun yung nakita niya nung pagdating niya doon sa Dapitan. There was no potable water in the place. Walang malinis na inumin, walang malinis na tubig para mainom, as well as lighting system. Wala din kuryente. So kung sa panahon nga natin ngayon na napakahirap na ng walang tubig at walang kuryente, nung panahon na na-deport si Dr. Jose Rizal, ay yun ang pangunahing walang-wala sa bayan o sa isla ng Mindanao. So parang kung titingnan mo, wala talagang pagtutunguhan. Kumbaga, parang walang buhay yung islang meron doon sa Mindanao. So people were dying of different diseases as they were not provided proper medical services with the authorities. So, ibig sabihin, namamatay na lang yung mga tao doon sa isla ng Mindanao dahil hindi sila naabot ng o kulang sa sa antas ng medikal. So kumbaga parang meron man pero siguro kung mga natural na sakit lang o mga simpleng sakit lang gaya ng lagnat, ubo, sipon, mga ganun lang. Trangkaso, hindi na nila iniintindi yung ibang sakit kasi nga kulang din naman ah, sa kagamitang medikal at siyempre siguro sa kakayahang medikal. So, the economy, hindi, hmm, tama. The economy was tied to primitive agriculture with an undeveloped fishing industry. So, ibig sabihin, yung bayan ng Mindanao noon ay nakatali or they are tied into primitive agriculture. So, what is primitive agriculture? So, primitive agriculture is ito yung ah, mga sinauna pang paraan ng agrikultura, ng pagsasaka. So ito yung magbubungkal, tapos magbubungkal gamit yung pala, patik, o so kung ano man ang piko, yung mga ginagamit ng ganyan. Tapos aayusin yung lupa, tataniman, aalagaan, tapos ani. Ganun lang, paulit-ulit na ganun na. Bungkal, ayos, tanim, ani, bungkal, ganun lang. Kumbaga parang hindi pa sila gano'n ka-develop nung panahon na dumating si Jose Rizal sa Dapitan. The same as the fishing industry na kung saan hindi sila develop na dati, na gaya ngayon na talaga namang 'pag naghagis ng net, 'di ba nakikita natin 'pag naghagis ng net, ayan na. Sa kanila yung mga sinauna pang, pangingisda o yung talagang hindi pa develop. Kasi ngayon, yung mga nangingisda ngayon, kung makikita natin, mga nakamalalaking sasakyan na. 'Di ba? Nakamalalaking malalaking net na yung hawak nila. Unlike doon,
na bangka lang, tapos siguro maliliit lang talaga yung net or parang yung pinaiikutan lang na gano'n, parang gano'n lang yung pamumuhay dati. So kumbaga, makikita talaga natin na mahirap yung lugar o yung isla ng Mindanao. So although trade was conducted in the town, it was at that time controlled by the Chinese inhabitants of the people. So kahit na nagkakaroon ng trading system o pagpapalitan ng produkto doon sa isla na yon, ah, kontrolado. Kaya hindi umunlad yung isla ng Mindanao noon dahil kontrolado ng mga Chinese na naninirahan doon. Kumbaga, pumapasok ng pera sa Chinese tapos saktong pang-araw-araw lang ng mga Pilipino ang kanilang nakukuha. Kumbaga, lahat ng pera ay napupunta sa Chinese. Kasi nga, control pa sila ng Chinese noong panahon na nag-arrive si Dr. Rizal sa Dapitan. So, this was Dapitan at the time of Rizal's arrival. So, gano'n ang naging buhay na nakita ni Dr. Jose Rizal doon sa Dapitan noong panahon na siya ay dumating sa Dapitan. So, mahirap na pamumuhay. So, ngayon, ang susunod po na magre-report sa akin, ang susunod na i-report ay ang Rizal and Captain Carcinero. Good day everyone. Today we talk about Rizal and Captain Carnicero. Captain Ricardo Carnicero, the politico-military commander of the town, received Rizal as a prisoner. Originally, Rizal was to reside at the Jesuit Mission House under the Father of Obac. The parish priest of the Pitan, based on the letter of the Father Pablo Pasteles, the superior of the Society of Jesus in the Philippines. Rizal, however, opted not to stay with the Jesuits. Sinasabi dito na si Kapitan Ricardo Carnicero ang politiko, military commander ng bayan na tinanggap si Rizal bilang isang bilanggo. Sa orihinal, si Rizal ay nanirahan sa Jesuit Mission House sa ilalim ni Father of Obac. Ang kura paroko na nang dapitan batay sa liham ni Padre Pablo, ang superior ng kapisanan ni Jesus sa Pilipinas, subalit pinili ni Rizal na huwag manatili sa mga Jesus. Si Rizal sa Dapitan, kung saan nananatili siyang panauhin sa tahanan ni Kapitan Carnicero. Ito ay isang punong militar ng Dapitan. Meron sulat doon na nagsasabing patirahin si Rizal sa kumbento ng mga Hiswita. Ngunit, kung hindi maaari, ay doon na lamang siya sa bahay ni Gobernador. However, Rizal opted not to stay with the Jesuits because the condition to which must comply according to the letter. First, to make a public destruction of his religious errors, upang gawing publiko ang pagbawi ng kanyang mga kamalian sa relihiyon. Second, to issue public statement unmistakably pro-Spanish, upang mag-issue ng mga pahayag ng publiko nang hindi nagkakamali lang sa mga maka-Espanyol. Third, to undergo spiritual exercise of St. Ignatius, upang sumalalim sa mga spiritual na pagsasanay ni St. Ignatius. Fourth, to make general confession of his past life and upang makagawa ng isang pangkalahatang pagtatapat sa kanyang nakaraang buhay. 5. To lead a model religious and pro-Spanish life, upang mamuno ng isang modelo at buhay maka-Espanyol. Rizal and Captain Carnicero. Thus his stay, Captain Carnicero, during his stay, he was able to get along with him. In due time, he was given Rizal free rein to help improve the Dapitan and all other liberties except to leave the place. He was just required to report to the military outpost once a week.
Sa ngayon ay nananatili siya kasama si Captain Carnicero sa kanyang pananatili na nakasama na siya sa takdang oras. Binigyan siya ng malayang kapangyarihan ni Rizal upang makatulong na makapagbuti ang Dapitan at lahat ng iba pang kalayaan maliban na umalis sa lugar. Kailangan lang siyang magulat sa military outpost 1 beses sa 1 linggo. Next. In Dapitan, he shared with the captain his political beliefs. The Philippines would be the happiest country in the world should it be granted. Sa Dapitan, ibabahagi niya sa kapitan ang kanyang paniniwala sa politika, na ang Pilipinas ang magiging pinakamasayang bansa sa buong mundo kung ito ay bibigyan. First, representation in the Spanish Quarter, securization of the parishes. Third, reformation of the administration in all branches. 4. Encouragement of primary instruction and elimination of prior intervention. 5. Granting teachers of both sexes better salaries. 6. Division of government jobs equally between the Spaniards and Filipino. 7. Making the administration moral. 8. Creation of schools of arts, trades, and provincial captain. 9. Freedom of speech and press and freedom of religion. Carnicero recognized Rizal the rationality advocating the aforementioned reform. Fact, he offered him assistance that these reforms be made known in spam, however, to show him appreciation for his kind and generosity. Rizal composed a poem for him entitled Don Ricardo Carnicero. Sinasabi dito na kinikilala si Kapitan Carnicero na katuwiran ni Rizal na sa pagtataguyod na nabanggit na reforma. Sa katunayan, na inalok siya ng tulong ng mga reformang ito. Kilalanin na sa spam, gayunpaman upang maipakita sa kanya ang kanyang pagpapahalaga sa kanya kabaitan at kabutihang loob. Gumawa si Rizal ng isang tula para sa kanyang pinamagatang Don Ricardo Carnicero. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa Rizal build his home at Rizal. As mentioned earlier, Rizal stayed with the Captain Carnicero at the beginning of his exile in Dapitan. After 2 months in the area, Rizal was able to build his own home in Dapitan. This was because his ticket, while he was so fond of buying this ticket while he was studying at Universidad Central de Madrid for the first time. He won a prize amount of 1,000 pesos. After settling down in Talisay, where he built his home, a school, and a clinic, Rizal organized a very hectic daily schedule for himself. Okay, sinasabi nga dyan, nasa pamagitan nga daw naman ng salapi ay nakabili si Rizal ng lupain sa Talisay. At pagkatapos noon, nakapagpatayo naman siya ng bahay na gawa naman sa nipa at kawayan. Bilang isang manggagamot, alam niyang mga panganib ng mga mikrobyo. Kaya nga kinuha niya lahat ng kinakailangan niya upang maiwasan sa kanila ang pagkakaroon sa kanyang sariling tahanan. Maliban na nga lang sa kanyang bahay, nagtayo rin siya ng 4 o 5 pang bahay para na rin sa kanyang mga mag-aaral at mga pasyente. Ngayon, dumako naman tayo sa liham ni Rizal. I get up early at the 5 o'clock in the morning. I visit my feed my chicken, wake up my people, Ana, and get things moving at the 7:30.
half of their cost. Okay, dyan nga daw, dito nga daw sa Dapitan, particular na ng talisay, na kung saan ay ginagamit naman ni Rizal ang kanyang mga talento at limitado naman sa mapagkukunan upang maging serbisyo sa kanyang kababayan. Sa loob naman ng 4 na taon, ginampanan naman ni Rizal ang kanyang propesyon bilang isang doktor, magsasaka, guro, developer ng pamayanan, engineering at siyentista. Yun nga, nagawagi rin si Rizal ng paghanga, respeto at pagkilala, hindi nga lamang sa mga taga-Dapitan, kundi pati na rin kay Kapitan Ricardo Carnicero. Hello, good evening. I'm your reporter for today, and my topic is all about community leadership in Dapitan. Let's proceed. On the first paragraph, Rizal loves his town, and the informations are: first, Rizal implemented plans in beautifying the town and draw a sketch of the public plaza with suggested improvements and had it approved by Governor Sar Isero. Dito po sinasabi na makikita na, 'di ba, from the title, Rizal Love His Town, kasi nga, 'di ba, nag-drawing siya ng mga plano niya sa pagpapaganda nung kanilang lugar, na kung saan naaprubahan naman 'yon ni ng kanilang governor na si Sar Sinero. Next is si Father Sanchez. Siya yung former teacher ni Rizal sa Ateneo Municipal nung nag-aaral pa lang siya. And then, also Rizal constructed a huge relief map of Mindanao out of stones, earth, and grass, Crino 1940. So, yun yung mga, isa sa mga plano ni Rizal na kung saan dinodrawing niya yung mga plano niya, pina-aprobahan niya dun sa mga namumuno dun sa lugar na yun. Next, Rizal School for Boys. So, from the title itself, establish siya ng isang eskwelahan na sarili niya. So, Rizal soon opened a school for young boys for his neighborhood following Atenean System of Education, or the Capino et al. 1997. So, based on Capino et al. 1997, si Rizal daw ay nag-establish o mag-establish ng isang eskwelahan na based yung curriculum noon doon sa Ateneo de Municipal o doon sa Atenean System of Education kung saan siya nag-aral. Ito yung mga subject na ino-offer doon sa school na gagawin niya. First is reading, writing, geometry, arithmetic, languages, geography, history, and good conduct. So, as the parang isang normal na eskwelahan lang din na nag-offer ng different subjects na hanggang sa ngayon ay ginagawa o pinag-aaralan natin. Next is the educational concept of Rizal. So, first bullet, the training of the students centered on both academic and vocational pursuits. Di ba ngayon uso sa atin yung K-12 na hati yung academic and then yung vocational o yung mga techbook, especially sa senior high school. Pero doon kay Rizal, yung training ng bawat students niya, kumbaga naka-emerge o magkasama siya. Next bullet is, Rizal believed that education had to be integrated with the development of home and community. So, naniniwala si Rizal na yung edukasyon o yung dapat kaalaman ng isang mag-aaral ay makapakinabangan niya dun sa, bukod sa kanilang tahanan, maging dun sa community o sa pagpapaunlad ng lugar nila. Next bullet is, Rizal also taught his pupils boxing, swinging on parallel bars and rings, swimming and arnis on account to his belief that a sound body makes sound mind. So, ang ganda ng concept ni Rizal sa education kasi nga hindi lang siya basta academic and vocational, meron din siya mga physical activities na naniniwala siya sa sariling kasabihan na that a sound of body makes sound mind, like body, mind over body, parang ganon. Tapos sa mga physical activities din siyang ginagawa na sinasama niya doon sa sarili niyang concept ng education. Next, Rizal, a doctor that helped
the farmers. So, ginawa ko lang yung mga title na yun para magkaroon ng idea kung ano yung nandun sa mga, kung magkaroon kayo ng idea per presentation kung ano yung nandun sa bullet o nasa loob nun. Next, as a physician, Rizal offers his services free for those who are financially incapable of paying a doctor. One of his patients is in the month of August 1893 was his own mother, Doña Teodora, due to failing eyesight. So, nung nandun si Rizal sa Dapitan, lumang isa nga siyang doktor, nag-offer siya ng libreng konsulta doon sa mga mahihirap na hindi kayang pumunta sa doktor dahil nga walang pera. So, isa sa mga naging pasyente niya ay yung kanyang sariling ina na may sakit sa mata, kung saan hindi na nakakakita o malabo yung mata. Ang sabi sa ibang libro, may ganong katarata na kung saan inoperahan yun ni Rizal, talagang walang anesthesia, inoperahan niya yung mata ni Doña Teodora o nung kanyang nanay. Next, owing to the fact that the Chinese controlled retail trade and commerce in Dapitan, Rizal organized an association of farmers to improve farm production and generate higher income. So, sinasabi dito nga sa bullet na to na si Rizal, nung panahon na yun talaga mga Chinese talaga yung namamalakad ng trade in industry, yung nagpapaikot ng mga produkto, yung mga palitan. Chinese yung mga namumuno doon. So, si Rizal gumawa as a leader sa panahon niya, gumawa siya ng isang organization o association kung saan yung mga magsasaka, tinuruan niya kung paano magbenta, kung paano yung sistema ng kalakalan doon sa business. Kaya dahil doon, nagkaroon ng malaking kita yung mga magsasaka dahil doon sa ginawa ni Rizal. Next, Rizal taught fishermen. So, dito nga, sa title pa lang, hindi lang magsasaka yung tinuruan ni Rizal, maging yung mga mangingisda. So, based on the first bullet, Rizal even taught the first fishermen of Dapitan the making and use of fish nets in fishing. He invited fishermen from Calamba to teach the townsmen of Dapitan new methods of fishing. So, sinasabi sa first bullet na nag-imbita pa siya ng mga tiga Calamba o tiga doon sa lugar niya kung saan nandun tuturuan yung mga tiga Dapitan kung paano nga ba gumamit ng net doon sa pangingisda na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin para mas lumaki lalo yung kanilang kita. Next, the foregoing experiences that Rizal had in Dapitan greatly enhanced his concept of practical leadership and nationalism. So, kung mapapansin nyo, yung pagpunta ni Rizal sa Dapitan, nagkaroon siya ng kumbaga na-inspired siya to be a great leader at nagkaroon din siya nationalism o pagkamakabayan kung saan meron siyang pake dun sa nangyayari doon sa kanyang environment na ginagalawan na kung saan hindi lang siya basta mamamayang kundi isang tao na mayroong magandang plano sa kinabukasan ng kanyang lipunan. So, yun lang po at maraming salamat and Merry Christmas. So, alright. So, yan, nagbabalik po tayo. So, ngayon po, ang tatalakayin naman po natin ay Rizal Pastel's Debate on Religion. So, paiikliin ko lang po ito kasi medyo alam niyo na yung usaping relihiyon ay masyadong malawak at baka mayroon tayong mga masagasaan na hindi magandang pakinggan o hindi kaaya-aya na marinig ng ibang relihiyon. So, ngayon magfo-focus lang po tayo dito sa debate ni Rizal and Pastels. So, okay. Ayan. During his exile in Dapitan, Rizal had a very lengthy debate with Father Pastels on religion. This debate was triggered by the sending of Father Pastels of a Sardas book with his advice that Rizal had to abstain from his foolishness of viewing religion from the prism of individual judgment and self-esteem. Ibig sabihin, nag-send si Father Pastels ng sulat kay Jose Rizal ng Sardas book na kung saan may advice doon kay Rizal na dapat daw si Rizal ay
had to abstain from his foolishness of viewing religion from the prism of individual judgment o sariling pananaw at pagpapahalaga sa sarili. So parang dito, sinasabi ni Father Pastel na masyadong mataas yung tingin ni Dr. Jose Rizal sa kanya sarili o sa pagkilala niya sa isang relihiyon. Alright, so next. At the time that exchange in religious view took place between Rizal and Pastels. So, nung panahon na yun, si Rizal was 31 years of age and si Pastels was 45 years of age. Pastels then was the superior or the highest ranking Jesuit in the Philippines. So, ibig sabihin, si Pastor or si Father Pastels ang may pinakamataas na katungkulan, pinakamataas na ranggo ng isang Jesuita sa Pilipinas noon. So, Pastel's purpose was to bring back Rizal to the fold of the Catholic faith. Ang gusto lang ni Father Pastel ay bumalik si Dr. Jose Rizal doon sa dati nitong pananampalataya o paniniwala tungkol sa reliyong Katolisismo. Pero sa kabilang banda, Rizal wanted to know if he could go back to his old faith without violence to his conscience and conviction. Ibig sabihin dito, parang sinasabi ni Rizal na gusto niyang malaman kung makakabalik pa talaga siya dun sa dati niyang paniniwala na parang hindi siya kinokonsensya. Kasi nga, iba yung naging pananaw ni Dr. Jose Rizal. So ano nga ba yung naging pananaw ni Dr. Jose Rizal? Somewhat related lang din naman sa Katolisismo. Kasi nakikita ni Dr. Jose Rizal o ah, yung concept ng Panginoon of God is sinummarize niya into three notions. So yun yung una, he believed that God existed. And sa Catholic religion, naniniwala din naman sila na nag-exist ang Panginoon. Second, he believed that God was plus supra, pinakamataas. O yun parang parang yun nga, yung pinakamataas na hindi kayang abutin ng isang individual na tao. And lastly, he believed that God was the origin of the nature. That is, nature was the expression of God. Kung naniniwala siya na ang Panginoon pinagmulan ng lahat ng bagay. So, yan. And the exchange of correspondence between the two was marked by mutual cordiality and respect. Nonetheless, as time went on, their letters took on air of religious debate. So, parang dito, sa pamamagitan ito, nagkaroon na sila ng palitan ng letters, ng sulat. So, yan. So, babasahin natin yun. So, replying to Father Pastel's instructions to Rizal that the latter should stop his foolishness of wanting to look at his affairs with the prism of his own self-judgment, sariling pag-judge or sariling paghuhusga, and self-love. Rizal stressed the point that God himself equipped each person with a lamp of intelligence as his moral guide. Ibig sabihin talaga, parang sa kay Rizal, sinasabi niya na yung Panginoon sa sarili niya mismo ay gumagawa siya ng isang tao na talagang punong-puno ng katalinuhan. Na parang ito yung magiging gamay niya sa paglalakbay dito sa sanlibutan. Alright. The person many have recourse to the opinion of others, the extrinsic authority, but in the end, the decision rests on judgment made in the light of one's own God-given conscience. Kumbaga parang sa konsensya pa rin babagsak ang tao. So from the foregoing, it can be gleaned that the Rizal conscience is consequent to his believing God. This was very clearly illustrated by Rizal is in one of his letters to Father Pastels. Excuse me. Ito yung sinabi ni Rizal, sinulat ni Rizal kay Father Pastels. How can I doubt God's existence when I am so convinced of my own?
Whoever recognizes the effect recognizes the cause. To doubt God's existence would be to doubt one's own conscience and consequently everything else. But then, would life have any meaning at all? So dito, pinaniniwalaan ni Rizal yung kalayaan ng isang tao na mag-isip and the validity of individual reasoning. Yung kung paano siya mag-reason o magbigay ng isang pahayag o magdahilan sa isang usapin. Thus, he averred, "What do I believe now? I believe through reasoning, and it is because my conscience cannot accept more than what is compatible with thought. I believe that I would be remiss in my duty of being rational if I prostitute my reason and accept what is absurd." So yon yung sinabi ni Dr. Jose Rizal sa sulat niya kay Father Pastel. And Father Pastel replied by saying, so nag-reply ngayon si Father Pastel, "I say that you should not be guided by the prison of your own judgment and self-love, because these are obstructed and falsified by erroneous principles and disorderly affections." So parang sinasabi dito ni Father Pastels na wag magsariling kalooban o parang wag magsariling ah, pagmamahal si Jose Rizal at wag siyang kumbaga parang hindi yung pamumuhay niya ay hindi dapat na guided by the prism of your own by the prism of his own judgment. Yung sarili lang niyang paniniwala at sarili lang niyang panghuhusga o sarili lang niyang pagkilala sa isang bagay. He even accused Rizal of being a Protestant by his writing of the Noli Me Tangere. Rizal countered by saying, so dito pala, inakusahan ni Father Pascal si Rizal bilang isang protestante ng kanyang sinulat na Noli Me Tangere. So, nag-reply ngayon si Rizal. Sabi niya, "Rizal, a Protestant. Your Reverence should have heard my discussion with a Protestant pastor. Arguing further, he averred," ito pa, dinagdag pa ni Rizal, "there, speaking freely, calmly, with deliberation, we discussed our respective beliefs in morality of people and the influence on them of their respective creeds. A great respect for the good faith of the adversary, and for the ideas which were necessarily pulled apart due to diversity of race, education, and age, led us almost always to the conclusion that religions, no matter what they were, should not make men enemies of one another, but good friends and good friends at that." So, ibig sabihin, gusto lang iparating niya yung kay Rizal na kasi sinabihan nga siya ni Father Pastor na parang protestante ng kanyang sulating Noli Me Tangere. So dito parang sinabi ni Dr. Rizal na hindi mo dapat kilalanin ang isang reliyon bilang isang na parang walang isang na parang sinabi na dapat daw magkaroon tayo ng sarili ng respeto sa lahat ng reliyon na meron dito sa atin. Kasi parang sinabi niya dito na led us almost always to the conclusion that religions, no matter what they were, should not make enemies. Kumbaga parang sinabi ni Rizal na kahit anong reliyon or kahit sinong kang tao, kailangan hindi kayo nag-aaway-away. Kumbaga parang dapat good friends, tapos kahit na ano yung differences between religions. Kasi lalo na ngayon, di ba, alam natin na marami tayong pagkakaiba-iba at ito ang nagiging sanhi ng away ng ano natin, ng tao sa tao, minsan sa magkakaibigan, yung mga ganitong pag-usapin tungkol sa relihiyon. So dito pinaparating ni Jose Rizal na dapat ay maging magkakaibigan ng lahat sa kabila ng pagkakaiba-iba. From the foregoing, it is evident that Rizal was telling Father Pastels to respect the religious beliefs of others. So yun nga, gaya na sinabi natin kanina. He refuted reasoning within the ambit of religious dogma
of scholasticism was not the only philosophical excuse me, or theological vehicle in order to arrive at the truth in matters of faith. So, ibig sabihin, sinasabi lang dito ni Rizal na dapat na hindi naman isang dahilan na kailangan para maabot natin yung isang totoong pananampalataya ay yung parang, eto, sabi niya dito, ano eh, he refuted reasoning with the ambit of religious dogma for scholasticism was not the only philosophical or theological. Parang sinasabi niya dito na hindi naman daw daan yung philosophical or theological para daw maabot natin or marating natin yung pagiging faith ng o pagiging ah, mataas na uri ng pananampalataya. So the main arguments in the Rizal Pastel's correspondence are summarized below. So ito yung pinaka-summarize na ng pag-uusap ni Rizal and ni Pastels. For Rizal, he rejects faith and upholds reason as the sole norm of knowledge. He believes in God by reason, not the faith, and rejects the Christian revelation running counter to reason. For him, miracles are impossible. Christ is merely a great man, and the church is the best religious bodies but not divine. Rather, Rizal believes in God's living revelation nature. So, ibig sabihin, dito, tinitignan ni Rizal yung isang relihiyon na parang pansariling kaisipan. Naniniwala siya na merong Panginoon, pero hindi siya sumasampalataya. Kasi not the faith eh. Di ba? Parang may mga dahilan para masabi natin o para maniwala ka na nandiyan ang Panginoon. Kasi parang ito sasabi ni Jesus na hindi siya naniniwala doon sa mga milagro o sa mga himalang nagawa noon. Oo, si Kristo ay na isa siyang tao before na gumagawa ng mga himala. Pero si Rizal ay hindi naniniwala doon. Kumbaga parang may Diyos si Rizal pero hindi siya naniniwala sa mga relihiyon. Parang ganun. Pero naniniwala siya na ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa mundong ito. On the other hand, Pascal's counters reason damaged by its original sin must be supported by faith. The revelation is verified by prophecies and miracles. His argument is from the authority. The church, which purposes dogmas, is worthy of belief as it is divine institution founded by Jesus Christ, who proved himself as God's Son, miracles, especially by rising from the dead. So, dito kasi, parang si Father Pastels kasi, parang hindi niya paniniwalaan yung dahilan lang ni Rizal, o yung dahilan ni Rizal kapag kilala niya doon sa Panginoon. Kasi, si Father Pastels naniniwala siya doon sa kasulatan na meron talagang himala, na talagang yung mga sinasabi ng banal na kasulatan ay talagang may mga pinagmulan. Yung mga propesiya at yung mga himala may mga pinagmulan. At iyon ay yung paniniwala na talaga namang naranasan mismo ng Panginoong Hesukristo na siya mismo, ang Panginoong ang anak ng Diyos, na gumagawa ng himala, lalo na nung panahon na muli siyang nabuhay nung siya ay namatay. So yan. So this is results with rationalistic rhetoric on religion consists of following elements. So ito yung mga rationalistic rhetoric on religion ni Dr. Jose Rizal. So first is the primary of conscience, a firm belief in God, boundless trust in the divine providences,
the profound experience of God as loving Father, a sense mission, strength of conviction, daily recourse to prayer, and an openness to dialogue. So, ibig sabihin, si Rizal talaga ay kumbaga parang mas inano niya, mas ginamit niya yung utak niya o yung pagiging rational niya sa pagkilala sa Diyos at hindi sa pagkilala ng mga relihiyon. Pero pininiwalaan niya na dapat magkaroon pa rin ng respeto sa bawat isa kasi may kanya-kanyang paniniwala at may kanya-kanya tayong pananampalataya. So, yon. Ang susunod po nating topic ay Rizal and Josephine Bracken. Thank you.
Rizal as an exile. Dapitan had long been a politico-military outpost of the Spaniards in the Philippines. Rizal arrived in Dapitan via steamer. Sa lungsod ng Dapitan, ipinatapo ng pamahalaang kolonyal ng Espanyol si Jose Rizal upang pigilin ang lumalakas noong paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa otoridad. Rizal as an exile, he did not forget his sense of honor and the importance of good conduct and behavior. He also demonstrated values of obedience, self-control, and discipline. Si Rizal ay nagpakita ng magandang halimbawa patungkol sa kanyang pamumuhay sa Dapitan. Father Superior Pastels informed Father Obak that Rizal could live at the parish convent on the following conditions. Mayroong tatlong kondisyon na ibinigay kay Rizal upang makatira siya sa kumbento. Una, Rizal publicly retract his errors concerning religion and make statements that were clearly pro-Spanish and against revolution. Ipahahayag daw ni Rizal sa madla ang kanyang mga pagkakamaling may kinalaman sa relihiyon at gagawa siya ng pahayag na magpapakitang siya ay isang maka-Espanyol at laban sa revolusyon. Number 2, that he performed the church rites and make a general confession of his past life. Na makikibahagi siya sa mga ritual at seremonya ng simbahan at mangungumpisal sa kanyang mga nakalipas. Number 3, that henceforth he conduct himself in an exemplary manner as a Spanish subject and a man of religion. Na mula ngayon ay kikilos siya bilang huwarang sakop ng Espanya at isang lalaki ng relihiyon. Ngunit hindi pumayag si Rizal. He lived in the house of the commandant Captain Carcinero. Doon siya tumira sa bahay ni Captain Carcinero. Si Captain Ricardo Carcinero, the politico-military commandant of the town, received as prisoner. Siya ang naging tagabantay ni Rizal sa Dapitan. Lubos na humanga sa kanya ito. Naging mabuti silang magkaibigan. Si Rizal sa Dapitan ay naging bilang isang physician, isang manggagamot. Nagbibigay siya ng libreng gamot para sa mga mahihirap. Gayunpaman, may mga ilang mayayaman siyang pasyente ang nagbabayad ng malaking halaga para sa kanyang pag-oopera. Noong August 1893, inoperahan niya ang kanyang inang si Doña Teodora sa mata. Tagumpay ang operasyon, ngunit nagkaroon ng impeksyon dahil sa katigasan ng ulo ng ina. Hindi niya sinunod ang payo ni Rizal na huwag munang tatanggalin ang benda ng kanyang mata, kaya nagkaroon ito ng impeksyon. Rizal as an engineer. Bilang isang inhinyero, si Rizal ay may titulo na perito agrimensor o expert surveyor. Meron din siyang mga proyekto, katulad ng unang sistemang patubig, pinaalis ang mga latiang sanhi ng malaria, ilawang gamit ang langis ng niyog, at ang pagpapaganda ng plaza sa Dapitan, maging ang mapa ng Mindanao. Rizal as an educator. Bilang guro, tumatanggap ng piling mag-aaral sa kilalang pamilya si Rizal. Nagkaroon siya ng 21 mag-aaral, tinuturuan ito magbasa, magsulat, iba't ibang wika, heograpiya, kasaysayan, matematika, at moral at gymnastic. Rizal as a linguist. Sa pag-aaral ng linguistika, tulad ng gramatikang Tagalog, comparative study ng Bisayan at Malay, nag-aral ng Bisaya at salitang Subanon. Rizal as a farmer. Si Rizal bilang magsasaka, bumili siya ng 16 hektarya ng lupa sa Talisay. Kakao, kape, tubo, niyog at punong namumunga ang kaniyang mga pananim. Si Rizal as a businessman. Bilang isang negosyante, nakisosyo siya kay Ramon Carrion
sa industriya ng pangingisda, kopra at abaka. Nagtayo din siya ng paggawaan ng apog o limestone. Itinayo ang Asosasyong Kooperatiba ng mga magsasaka sa Dapitan. Rizal as an inventor. Naimbento niya ang cigarette lighter nung siya ay nasa Kalamba, nayari sa kahoy na iniregalo kay Blumentritt. Ang makinang ginagamit sa paggawa ng bricks na nagawa niya ay naimbento niya nang siya ay nasa Dapitan. And Rizal has contribution to science. Mayroon din siyang mga contribution sa agham, tulad ng pagkatuklas niya na ang Mindanao ay mayaman sa specimen, sa pamamagitan ng kanyang baroto at sa tulong ng kanyang mag-aaral. Ang nadiskubre niyang specimen ay pinadala sa museo ng Europa, lalo na sa museo ng Dresden.